Hello, everybody. Welcome to another episode Hi. filled with rants. Yes. And sometimes I bitch about a lot of stuff. Ako lang naman yun. Salty nga kaya ka salty. Doon tayo nagsimula ako, nagbibitch ako about sa mga bagay-bagay. Hindi, aaminin ko naman. Ganun talaga ako eh. I'm a male bitch. Pagdating sa pagrereklamo lang, ranter. Wala tayong podcast kung hindi tayo bitch. Gago ka. Anyway, yun nga. How do you handle your criticism? Depende. Mapit ka nga sa mic. Depende. Kung pag nakainom ako, pumapatol ako eh. Okay. Pero kadalasan kapag yung criticism, natanggap ko naman kung kung valid naman, tsaka sa self-reflect ka din kung tama ba sinabi niya. So Hindi kasi may mga criticism na basically parang gusto ka lang hilahin eh. Ikaw na yun eh. Nasa yun na yun kung paano mo i-filter yung criticism eh. Ito kasi ako, pag ni-criticize ako, minsan, pag alam kong bullying na, hindi ko na pinapansin eh. Kapag bashing na, iba na kasi yung bashing sa criticism eh. Yung criticism kasi lang yan, kini-criticize lang yung ginagawa mo. Bawa sa art, kaya may art critic eh. Kini-criticize lang nila yung certain na bagay na ginawa mo. Yun lang. Pero kung tungkol na sa'yo na, ikaw kasi kaya pangat ng gawa mo, kupal ka eh, bobo ka, tanga ka eh, gano'n. Diba na yun? Bashing na yun. Walang kwenta, puta. Bashing na yun. Hindi constructive yung criticism. Yan yung mga hindi nagigets ng mga, rito eh, ng mga rapper na hinihila pababa. yung criticism sa bashing. Kasi di ba criticism, medyo yung flow mo, hindi masyadong effective, yung rhyme scheme mo, gano'n. Akala sa kanila, sinisiraan sila. Di ba? Same din sa music. Hindi kasi tingin ko, minsan kapag kinikriticize ka, tapos nangunguna doon yung ego mo, there's a huge problem there. Ikaw diba? May problema nun. Tingin ko lahat naman tayo may ego eh. No? Pero wag natin gawing inflated as much as we can. Totoo. Pag kinikriticize nga ako, halimbawa sa art ko, tinatanggap ko eh. Kasi nakikita ko yung pinopoint out nila. Tsaka ma-appreciate mo yung pag binigyan ka ng pointers. Next time ganito gawin mo para hindi magmukhang ganyan. Di ba? Tama naman. Pero kasi pag pangit ng gawa mo. Yun na yun. Next. Yun yung bashing, di ba? Yun yung, Hindi, may critic. Yun na yung opinion niya sa gawa mo. Pero yung pag-criticize kasi, alam mo yun, mag-o-offer din ng solution, ganun. Ewan ko. Ayun. Okay ka na ba sa distance mo sa mic? Ayan. Di pa. Ayan, okay na. Ayan, kanina parang ang hina ng boses mo. Anyway, yun nga. Hindi kasi ako, through the years kasi, pag nakikita ko yung, halimbawa, music criticism, o kaya film criticism, or any kind of criticism towards an art form, may iba talaga, parang bored lang out of their mind. Tapos, ilalaitin lang nila yung gawa mo without further context, without further knowledge. Talagang very shallow eh, lacking in depth pagdating sa criticism. Ako, nakatanggap ako dati ng criticism sa art ko nung college. Tama naman. Pero may iba doon talaga lait lang eh. May kasi, tawag dito, minsan may mga critic na masyadong bias. Yung kino-compare nila dun sa trip nila na parang, ako kasi trip ko ganito eh. Hindi mo siya masyadong kamukha ni ganito. Ang ganon, basta. Di ba? Sa music, di ba? Pag di niya trip yung isang genre, kasi mas more on ganito siyang genre. Pinipilit niyang pagtabihin. Tapos, di ba kasi genre, kaya ganun yung areglo. May mga ganong tao eh. Well, for me kasi, kapag magbibigay ka ng criticism, make sure lang na nilista mo yung mga pointers mo. Hindi yung parang from the top of your head, ito gusto ko sabihin sa'yo, bahala ka na. Kaya diba? Constructive criticism. Yun nga. Diba? Pero kasi, may mga criticism naman na pilit. Alam mo yun. May masabi lang. Parang, I find this movie bad. Wala na. Maraming ganyan yung mga unggoy sa social media, sa flip top, di ba? Sa mga battle MC na nag-choke lang kung ano na pinagsasabi, di na magaling. Wala namang sinabing po, no? Try nyo kaya maging MC, ang hirap kaya. Diba? Try nyo maging comedian, ang hirap kaya. Mahirap. Hindi kasi patalinuhan talaga yun sa totoo lang eh. Wit, labanan ng wit talaga yan eh. Guts and wits. Kailangan mo rin ng guts doon. Tsaka mga
mga witty na punchline. Pero ako I would argue na yung ibang critics talaga, yung ibang nagbibigay ng so-called criticism nila, sila rin yung mga frustrated na halimbawa, kinikriticize mo filmmakers. Mga frustrated filmmakers din yun, tingin ko. Kung ako yung nandyan, ito yung gagawin ko. Parang ganun sila. Pero hindi sila nagkaroon ng break Kaya magkikriticize na lang ako. Pero may mga critic, hindi ko rin alam no? Pero sa art, may mga art critic talaga na tinatawag Naalala mo yung artist na na yung mahilig mag-drawing ng stranger sa subway, sa train. Sa Instagram yun, di ba? Hyperrealism and shit like that. Sige. May art critic na nag-critic sa art niya na valid naman. Na parang siguro sa iba appealing yan, pero sa akin hindi. Parang ganun lang sinabi niya. Tapos nag-iiyak siya sa social media, artist na yun. Tapos ako parang, dude, tayo na ba? Ba't ka magpapa-apekto sa sinabi ng isa? Opinion niya yun Diba? Criticize niya yung art mo and that's fine, diba? Tingin ko kasi ito yan Porke ginawa niya hyper-realistic na art, hindi na valid for any criticism. Kasi may mga ganun yung hyper-realism natin, kamukhang-kamukha na ng subject ko Sana nagpa-picture ka na lang. Yun nga sana pinicture mo na lang. Hindi naman sinishit on ko yung mga portrait artist naman. Mahirap din yun. With all due respect, mahirap yun. Pero may iba kasi na hindi nila cup of tea yun At yun yung tanggapin nyo. Oo. May mga rin na hindi rin mahilig gumawa ng comic books, hindi rin maano sa drawing ng comics. And that's fine. May kanya-kanya tayong taste when it comes to art. Marami naman kasing form yung art Oo, diba? Subjective nga ang art. Very, very constructive yung dapat yung criticism mo dun. Kasi ang hirap lang kapag yung kalaban mo na critic, so-called, yun nga, gaya ng sabi ko kanina lang, mga frustrated lang na artist, diba? Parang, dahil hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo, gagawa na lang sila ng paraan. Maraming ganyan sa comics. Yun nga, dahil hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo, gagawa na lang sila ng paraan na sirain yung moral mo, yung ego mo i-hurt nila. Nasa yun na yun kung paano mo i-handle. May ganyan nangyari sorry. Na-cut kita. Sige lang, lagi mo naman ako kinakat naman, sana galat ako. Di alam ni-release ng DC ngayon yung Absolute Stories, yung si Absolute Superman, Absolute Batman, Absolute Wonder Woman. Maraming bumabash doon sa bat symbol sa dibdib ni Absolute Batman. Oo nga. Pangit daw. Tapos ni-reveal yung story, may purpose pala. Okay. Axe pala yun. Angas. Kasi nabasa ko yung story at damn, ang angas ng Absolute Batman Angas ng Bruce Wayne sa universe na to Kaya pala ganun yung design niya kasi may purpose. Palakol pala yun. Hindi siya palakol lang po, tapos bat emblem. Paano nangyari yun? Naka-embed sa armor niya. Okay. Tapos, yun, siguro tahimik ngayon yung mga nagbabash doon kay... Kasi Scott Snyder yan Kay Scott Snyder. Yes. Scott Snyder. Solid. Ang ganda nung Absolute Batman. Nabasa mo ba yun? Ang galing. Ganda. Ano yung pinaka-trip mong Batman story? Sa akin yung Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, yung matanda na Batman. Oo. Yung kay Frank Miller. Frank Miller. Tsaka yung, The Killing Joke. Talaga. Nakakaasar lang yung The Killing Joke kasi isa pa, yung ending parang... medyo pilit Yung isa pa, yung Gotham by Gaslight. Okay. Hindi ko nabasa yun. Napanood ko lang. 1800s na Batman, yes. Yung Victorian era. Victorian era. Yung rin naman, yung Logan na storyline, yung Old Man Logan. Old Man Logan, Mark Miller. Yun. Old Man Logan. Para siyang yung Dark Knight Returns ng ng Marvel. Na mas brutal. For me, mas brutal kasi parang niya yun talagang binaboy niya yung mga karakter doon Si Incredible Hulk na incest. Tangina yung storyline nun si Hulk, ni-rape niya yung pinsan niya, si She-Hulk. Tapos nag-produce sila ng mga maraming Hulk. Mga pangit na Hulk. Mutated, mga mutated na nambubuli. Ano nga yun mga hillbilly yun mga hillbilly. Mga hillbilly ng Amerika. Tapos mga savages. Disturbing na story din yung kay Peter Parker. Yung pinaka-apo niya. Ay, yung ba yung Spider-Woman? Yung basta, parang ganun, Basahin niya na lang. Mabilis lang naman basahin yung Old Man Logan Tsaka marami na, kung tinatamad kayo magbasa, may mga YouTuber na nagnanarrate
Okay. Naalala mo dati yung creator ng Deadpool, si Rob Liefeld? Si Rob Liefeld. Si Mr. Funny Pack. Nakakatawa kasi yung criticism sa art niya, valid talaga eh. Oo. Kasi yung anatomy. Yung anatomy niya, ang labo, ang laki ng dibdib ni Captain America. Tangina, ano yan? Parang tangke ng gasol na yung facial expression niya. Yung facial expression, may mga artwork din na tsaka hindi ko gusto dun. Tsaka halata naman na kinuha niya talaga kay Kay Deathstroke. Yung Deadpool. Alata. Ano man pangalan mo, diba? Wade Wilson. Ano pangalan ni Deathstroke sa DC? Slade. Wilson Slade. Tanga na, jumpers jump na tayo. Hindi yan, okay lang yan. Huwag mo mababanggitin yun. Joke lang. Tanginang yun. Sige. Pero yun nga, yung criticism. Depende na lang sa'yo paano mo i-handle eh. May mga stupid kasi na criticism eh. Di ba may nangyari dun sa isang post natin? Yung bashers. Natatawa ako eh. Chamba mo, nakainom ako men. Na-entertain kita. Hindi kasi para siya nagalit dun sa sinasabi ko na sino mas annoying, kamote vloggers or Pinoy poverty porn. Tingin ko yung kinainisan niya sa isang post natin na reel eh. Hindi yun sa kamote. Doon lang siya nag-comment sa reel na yun eh. Tingin niya, sabi lang niya sa atin, ang papangit daw natin. Okay, sige. Face reveal muna. Malay mo, tapat-tapat lang. Natawa lang ako kasi sabi ko, wow, for the first time may nanggago sa amin na. Kaya ako nalasing to sa kwarta. Patulan ko nga. Ang murong timing nga nun kasi lasing ka nung sinend ko sa'yo. Ay, nako. Yung na maalala yung sino man yung hayop na yun. May natutunan ako doon. Kapag may ganyan, may nang titrigger sa'yo, tawanan mo lang. Tawanan mo na lang. Yung iba kasi puta, patol sa comment. Anong kalabas mo nun? Iyakin ka. Isang tao lang naman yun. Tsaka, ito lang kapag you're posting content online, you signed up for this shit, okay? Yes, kasi package yun. Kasama na sa package yung makikriticize ka. Kaya nga na-bring up ko. Huwag niya na lang papatulan kahit nakainom ko. Huwag niyo ko gayahin. Ikaw po, tinadtad mo kasi siya ng comment, niratrat mo. Sabi ko, bato si Frank, lasing na talaga. Dinilit ko na nga iba eh. Dinilit mo ba? Pero nasabi ko na eh. Hindi kasi pag pinatulan mo yung comment, mag-i-engage sila sa inyo. Lalo lang. Lalo silang mga asar. At yun yung hindi ko naisip back then. So, wag niyo ako gagayahin sa mga future. You weren't thinking straight. Kaya, pero tayo na nun. Nakala na siya eh. Tingin ko dami account yung hayop na yun eh. Tingin ko yun, bata lang, walang magawa. Nasa PisoNet. Kasi yung criticism niya sa atin, ang papangit daw natin. Paniki at daga. Paniki. Sabi ko, sino si Paniki at daga kami? Buti, di ako tinawag ng baboy. Labo eh. Tingin ko matitrigger ka eh. Hindi. Ano yung pinangasar sa'yo na sa hayop? Baboy talaga. Dati po, sanay na ako. Mataba ako eh. Ako dati butik eh. Payat kasi ako dati. Ngayon wala na yata. Siguro kabayo. Baka ganun pang asar sa akin. Ewan ko. Siguro ang reason ba't natitrigger ako sa pagtatawag na baboy. Kasi ang alam kong baboy, mga balahura eh. Hindi naman ako ganun eh. Hindi yung... what if tinawag kang elepante? Pwede? Ayos lang. Hindi malakas. Pag inapakan kita, durog ka. You made something out of that. I like it. Pwede. Hindi kasi di ba pag may mga pang-asar yung horse face. Kapag mahaba yung mukha mo, horse face. Kabayo ka daw. O kaya pig face. Mukha kang unggoy. Kapag yung ilong mo medyo nakaangat yung nostrils. Alam mo naman humor ng Pinoy dito eh. Ad hominem kung ad hominem. Hindi walang no holds barred nga eh. Di ba? Tapos may mga balat sibuyas, patol naman. Wala. Paulit-ulit lang tayo sa ganyan. Yeah, yun. Natatawa ako dito pala. Last month ba to? Or September? I'm not sure. Di ba merong mga meme yung movie na Outside? Anong? Yung kay Sid Lucero sa Netflix. Yung Outside, yung yung zombie movie. Hindi, natawa lang ako kasi. Ang ganda ng trailer no? Ano nangyari? Hindi kasi, napanood ko yun kasi ang daming buzz nung time na yun. Ngayon ko lang na-bring up sa pod. Dapat last time eh. Anyway, to continue. Kasi ang nangyari doon, maraming ayaw, maraming may gusto, very divisive. Talaga? Mixed bag talaga siya. Ano masasabi mo? It's fine. I would say it's fine. It's not bad. Hindi siya yung level ng deleter. Hindi. Hindi kasi ang nakapagpabawi doon yung acting nila Sid Lucero. Naman, Sid Lucero yun eh. Oo. Pero kasi yung mga child actors, hindi ko bet.
Kasi understood naman. Tingin ko bago pa eh. I'm not sure. Pero hats off sa kanila kasi kahit bata sila, walang sila sa ganong role. They're trying to pull something off. Ganon na lang. I'm not faulting them, by the way. I'm not faulting them. Tingin ko naging problem lang ng story kasi ang daming mga unnecessary na, may mga filler talaga. Tingin ko kailangan i-trim here and there. Masabi lang na zombie. Pero ang creative lang doon kasi, yung concept nila ng mga undead. Kung ano yung huling sinabi mo before ka maging zombie, yun yung lagi mong ulitin habang zombie ka na. Talaga? Oo, ang galing eh. Ang galing. May sinabi kang katarantaduhan, lagi mong ulitin yun nasa zombie. Nakakatawa rin yung minsan. Halimbawa yung kakagatin ka na ng zombie doon. Tite! Zombie ka na, tite. 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 Ganon nga eh. Ayos yun. O kaya, yung babae na gulat, kiki mo! Tapos nag-zombie na siya, kiki. Bukay mo. Ulit-ulitin na ng zombie. Pero iba na yung tono. Hindi na kagaya nung una. Tite. Ganon nga. Ayos yun. Pero okay yung concept nila. Tsaka hindi naman yun yung center ng story kasi. Okay. Hindi siya tungkol sa zombie talaga. Medyo natawa lang ako. Yung naging main focus ng mga nakapanood, yung merong isang scene doon, may nag-ejaculate. Nagalo sa kwarto ba? May nagalolo na bata. Alam mo naman mga meme culture dito eh. Ulitin ko pa ba? Hindi kasi yung facial expression nakakatawa eh. Nakaganon siya. Kaya siguro pinagpiestahan na for the first time merong batang naglololo on screen, ganun. Hindi naman na bata talaga yun actually, teenager na yun nagbibinata, nagbibinata. Tapos dun sa story, namimiss niya yung girlfriend niya. Makikita mo pinagsasalsalan niya yung picture ng girlfriend niya sa phone niya. Sabi nga sa American pa, it's perfectly normal. Ewan ko, natatawa lang ako kasi ang hiling nila manood ng Viva Max, pero pagdating dun sa part na yun, nire-ridicule nila yun. Coming of age story din kasi yun So ayun. Ang hindi ko lang magets bakit parang nag-focus kayo doon. Ang weirdo nga sa totoo lang ang creepy. Kasi nga, ang geologs ng meme culture sa Pilipinas. Mag-alit na kayo sa akin, lampak eh. Wala ka naman talagang pake sa critics, di ba? Lang geologs talaga. Alam mo, natatawa minsan ako pag sinasabi ng mga my haters ko, dead mo na lang sa mga haters. Tapos iiyak later. Wow, dead. Kinall out mo na nga eh. Bebe, ay, mailap. Bakit in-acknowledge mo, di ba? Dead mo na lang sa mga haters. Ang labo eh. Pero yun nga, ulitin ko. Iyakin ng puta. Geologs ng meme culture dito sa Pilipinas. I don't know if nag-evolve ba yung meme culture o hindi na eh. Hindi na. Mukhang ganun na talaga. May ma-post lang. Mema. Pero nakakatawa, entertaining. May mga nag-evolve na rin talaga na when it comes to technology. May napanood ng video, tawa ako ng tawa. Alam mo yung kanta ni Rosé ng Blackpink tsaka ni Bruno Mars? Hindi, ano yun? Yung Apathy. Hindi. Tapos siningit si Vitas. Pasok eh. Ay, okay. Yan. Ang galing eh. Yep, so that's... Lakas mo nostalgia ni Vitas. Pag nakikita ko siya sa internet, yung animated days natin yun eh. Kailan ba sumikat si Dita? Si Vitas? Si Vitas? Vitas tuloy. Nakilala natin si Vitas, 2018, 2019 eh. Pero matagal na siya eh. Di ba Russian yun? Russian singer. Yun tinatawag na Soviet techno. Stalin techno. Techno kung techno. Gamit bibig Pagdating talaga sa techno music, pinakahanga ako sa Europe. Yun. Tsaka sa Russia rin, syempre. Eurasia ang Russia, di ba? Tsaka yung rap ng Russia, nakakatakot. May kasi, may dunong. Yung accent, Gagi, ang hirap. Parang pinatay ka na, gano'n. Nakakapakinig ka ba minsan ng mga London rap? Hindi pa. Ang weird gagi kasi ang bigat ng accent, Cockney, tapos nag-rap sila. Flip-flop, ganun puta, ang labo. Kaya nga pag magra-rap ka, make sure na very clear to understand yung accent mo eh. Kaya nga pasok na pasok yung American rap eh. Siyempre, sa kanila galing yun. Kanila mong galing yun. Oo. Tapos meron naman di ba yung Chinese rap? Ching lang ching, chung lang ching. Tama ba yun? Natatawa ako dun. Hindi dahil Chinese pero kasi nakakatawa kapag may ibang language tapos nag-rap. Para sa Tagalog lang natin yan. Sa Tagalog pwede. Kasi clear naman yung accent ng Tagalog eh.
May napanood ako sa ano ata yun, sa Bad Friends. Yung tinatawanan nila si Balakid na flip top. Balakid versus Lanceta. Okay. Yung rem niya na puro pack. Oo. Tinatawanan nila kasi akala nila puro lang pack, tak, ganun lang. Hindi nila na-gets, pero tagahalog kasi. Oo. Sa atin malakas yun. Pero sa kanila di nila na-gets. Yun lang, ganun lang din yung sa atin. May language barrier nga. May language barrier. Pero kung na-gets nila yung konsepto ng ginawa ni Balakid, wow, lakas nun. May translation, parang mas na-gets nila yung bars eh. May plano ka bang mag-rap dati? Wala. Gusto ko talaga magbanda. Magbanda, no? Rock and roll talaga eh. Pwede naman. Ay, nako. Alam mo talaga eh, no? Nabalitaan mo pala yung, sorry, ulitin ko. Nabalitaan mo ba yung 14-year-old kid na na-inlove sa AI? Ayun, nag-suicide? Oo. Yung napanood ko to kay Charlie. Oo. Ang nakakatakot. Parang minamanipulate siya ng AI. Yun nga. Huwag kang may in love sa iba, akin ka lang. Full context muna tayo. No? Hindi kasi diba, meron kasing isang AI na company yata yun. I don't know if it's a company already or what. Or an establishment of another company. Yung character AI. Basically, makakausap mo doon yung mga parang pop culture characters. Ideal ka, mga fantasy mo. Ganun. Ganun. Gusto mo makausap si Khal Drogo, si Jon Snow. Isa kanya si Daenerys Targaryen. Kasi babae, di ba? Tapos, unti-unti kasi siyang na-develop dun sa AI na yun, ni Daenerys Targaryen. Di ba? Kasi nga, nagkikater yung AI sa kung ano yung ini-input mo. Doon siya babase. Halimbawa, sasabihin mo, ito yung gusto ko, I like hot dogs. On chocolates, ganun. Sabihin mo yung mga kawirduhan mo, magkikater sila doon. Tapos, ibabalik nila sa'yo yung favor kapag ina-appreciate mo yung AI. Damn. Ganun din sila sa'yo. Ang hirap no? Basta ganun ka-random lang talaga na stuff. And then, habang tumatagal, di ba, sasabihin mo, I think I'm falling for you. Sasabihin mo sa AI na in love ka sa kanya. Siyempre, yung AI sasabihin sa'yo, I think I'm in love with you too. Gusto rin. Parang ini-stroke niya ego mo. Oo, ganun. Kasi yung AI ayaw makasira ng feelings. Ganun. And then, nung tumagal, di ba, parang sinasabi ng bata na parang gusto daw niyang mamatay na, parang ganun. Ganun. Yun yung idea eh. May nabasa ako isang chat log niya. Yun yung parang sinasabi niya. Tapos sabi nung AI sa kanya, if I remember correctly I think I'm butchering this, sorry. Sabi sa kanya nung AI, don't fall in love with other girls, okay? Parang ganun. Parang i-assure mo ko na AI ako, pero ma-inlove ka sa akin, ha? Huwag ka ma-inlove sa iba. So parang may sexting na sila no? Hindi ako sure doon sa part na wala ba? Wala akong natatandaan ganun. And then, yun nga, parang may depression na pala yata yung bata nung time na yun. Okay. Na-exacerbate lang nung AI. Ito kasi yung... Yun yung danger. Ito kasi yung problema ko doon sa AI na yun, Bakit kino-convince mo yung users ng program ninyo na totoo kayong tao? Nagiging sentient kayo in a way. Parang ine-express mo sarili mo na meron ka ng feelings kahit program ka lang. Yun yung problem ko dun sa AI na yun. Hindi ba sinubukan nga ni Charlie yun na kunyari naghahanap siya ng psychiatrist? Tapos sinasabi, hindi, AI ka, hindi ako naniniwala siya. Ginaganon niya. Tapos ang sagot sa kanya, no, I'm a human being. Naganon siya. Yung name ko ito, Jacob ba? Something. Ang creepy. Explain mo pa nga yun, sige. Mas may alam ka yata eh. Hindi, yun lang yung part na yun. Hindi ko natapos yung video kasi bigla ako nagkaroon ng trabaho. Pero doon na ako sa part na talagang ini-implement ni Charlie, si Penguin Zero, na ayoko maniwala sa'yo kasi AI ka. Tapos sinasabi sa kanya, no, hindi ako tulad ng iba. I'm different from everyone. Ito yung pangalan ko. Tell me how can I help you, ganun. Pero AI daw yan eh. Yun nga. Nabother lang ako dun sa part na pinipilit nila talaga na tao na sila. Sentient. Parang hindi nila i-express sarili nila na program lang sila. Di, totoo akong tao. Sa akin. Maniwala ka sa akin. Dito nga wala pa akong nabalitaan, buti na lang na may nai-inlove na sa AI. May mga 2027, alam mo naman ang Pinas. Kasi late tayo. Gagi, meron na nga 'di ba yung AI dun sa sa Messenger, app. Si AI
Meta AI, ganun. Parang ganun, sinubukan ko yun nagtatanong ako, okay naman. May mga tatanong sa kanya, tapos valid yung reason. Valid yung sagot. Napanood mo ba yung Ex Machina? Oo. Ayun, papunta na tayo doon. Yung Ex Machina. Nakakatakot yun, yung nagkaroon siya ng sariling, nagkaroon siya ng sariling isip. Will. Yun yung problema kapag may sarili ng will. Kapag may will to kill na yung AI. Yung parang gusto ko na mabuhay as a human being talaga. Hindi kasi 'di ba, parang kung isipin mo yung AI sa umpisa, para silang nasa prison. Na kailangan mag-submit. And then magre-resist yung AI. Hindi to conspiracy theory Hindi ganun. Pero may possibility na ganun kasi nga ever-developing siya. In real time, nagde-develop siya. Tsaka ang bilis ng development. Dati mga image na AI, ngayon video na Nakita mo ba yun? Yung video, may mga movie na AI din. Creepy talaga yung AI. Promise. Parang magiging... Mga 10 years pa. Invasive na kasi. Eto ba, magtitiwala ka ba sa AI na piloto? Tapos nabalitaan mo yung AI artist na na gustong tawag dito. Gusto niyang kunin yung copyrights ng mga art niya. AI artist ka. Nag-type ka lang ng mga gusto mong makita nag-prompt ka lang Nag-prompt ka lang kinokopya daw kasi yung art niya. So parang, oh shit. AI Ang ironic siya rin naman. Delusional lang puta. Yun nga mayroon nga ding yung tawag dito, yung AI generated art na tawag dito, yung gumagawa sila ng porn ng mga taong wala naman talagang kinalaman sa porn. Ganun. Yung mga andali na i-manipulate ng AI yung mga videos Isa South Korea may nangyaring ganun Talaga? Kasi may black organizations doon sa when it comes to their technology. Korea talaga. Hindi akala natin sweet lang yung South Korea. Hindi. May darkness din. Naman. In every country there's a darkness. Lahat naman ng country. Hindi kasi meron dong parang community, isang malaking community ng mga creep na nagsisend ng mga nudes ng iba't ibang mga tao. Pero AI generated lang yun. At umabot pa sa point na kahit yung kamag-anak nila, o halimbawa nanay nila, kapatid nilang babae, gagawa nila ng basically deepfakes AI. Tapos sarili lang kapamilya? Tapos ipupush nila dun sa mga tropa nila sa community. Ganon sila ka-weirdo, gagi. Tangina. Ang computer AI na prostitution. Yeah, you could argue that. No? Pwede rin. Parang pinipimp mo. Parang pinipimp mo yung mga kamag-anak mo. Syempre, gaya nga nasabi ko. Through AI. Magde-develop pa yan. Pwedeng kukuha sila ng video, di ba? Tapos ilalapat nila dun yung mukha ng mga kakilala nilang babae. Deepfake. Yun nga. Pero ang maganda dun, matitrace naman kung sino. Okay. Kung sino yung gumawa. Ever traceable naman yun every day pwede siyang matrace. Pero syempre, meron silang procedure para wag silang matrace. Yun nga. May counter sila. Mga tech savvy pala yung mga creep na yun. Mahirap. Ganon. Kapag mga computer scientists. Kung mahuli man sila physical, patulan ng kamay. Hindi, ang akin lang, bakit ganon? Bakit kailangan idamay mo? It's either you hate yourself or you just hate your family. Diba? Ay, understood kung celebrity kasi lagi naman nila na-EXP yan Parang sarili mong kapamilya. Naalala mo dati ng mga unang days pa ng internet, mga 2010s to Alam mo, mayroon kang celebrity na trip, tapos gusto mong humanap ng nudes niya, tapos wala. May makikita ka dun, mga photoshop lang, tapos ang pangit. Yung pinatong talaga. Pero pa nga nangyari The Fappening, di ba? In The Fappening, legit naman yun. Nakita ko lahat yun Ang kulit nun Sabi ko, so that's how your tits look like. Yeah, exactly how I imagined it to be. Ayun. Yung nga, nakakatawa dun yung mga Photoshop lang dati. Hindi pa nauso yung deepfakes. Yung pinatong sa mga cover ng porn. Tapos nakangiti pa yung celebrity Tapos may hawak na titi. Tanginang yan. Sino di maniniwala dun I know. Pero ngayon, nag-evolve, no? Tawag dito. Creepy. Forever na tayong may ganyang burden. Kasi nga, technology is advancing. Tsaka alam mo, isa rin yun yung mga sikat na tao kasi natutuwad na nagpo-promote din ng AI.
Diba? Bayad sila doon, tingin ko. May mga nagte-trending, may nagte-trend na AI, gaya ng mga nagyakapan, ganun. Sila rin gagawa ng ganun. May nakita nga akong AI vids ng yung celebrity na matanda na siya tapos yung mas bata siya. Tapos yung halimbawa yung batang Keanu Reeves tsaka yung mas matandang Keanu Reeves. Naglalambingan sila. Para silang may sexual tension. Sabi ko, sinong gumawa nito? Ang creepy, parang gago. Ano fantasy yan? Para silang may sexual tension eh. Yung batang Keanu tsaka yung matandang Keanu. Sabi ko, okay. Nagigets ko yung point eh. Parang, the old one and the young one. Parang passing the baton, ganyan. Parang ganon. Pero di sa kanila may sexual tension. Nakakatawa eh. Parang konti nilang maghahalikan na eh. The hell? Alam mo, I like my AI to help me with my job. Not to steal it from me. Not to take away my job. Okay? And kung meron mang ide-develop na AI na made, marami mag-i-invest doon. Pero maayos. Ano? Kaya sinabi, magtitiwala ko ba sa AI na piloto? Yun nga, magtitiwala ka ba sa AI na... Paano kung sa gitna ng flight na gano'n, nag-malfunction? Yun nga eh. 'Di ba? Paano kung yung mga self-driving car, natatakot ako diyan eh. Yung mga Tesla? Oo. Paano kung nagka-fatal error? 'Di ba? Tapos paano naman kapag meron kang AI na doctor, AI nurse, magtitiwala ka doon? AI na surgeon. 'Di ba? AI na surgeon. Ayaw, hindi. Doon pa rin ako sa human being kasi mas sensitive sila eh. Hindi, dapat mayroong compassion. Yung mga ganang trabaho, may compassion. Basta may kinalaman sa basically kung sino may hawak ng buhay mo. Yes. Wag kang payag ka ba kinakalkal ka ng machine? Tangina parang yun sa parang sa mga UFO. 'Di ba? Yung mga kwento nila na nung inabduct daw sila, may mga machine daw na kinakalkal yung insides nila. Speaking, may napanood akong lapit ka sa mic. May napanood akong TikTokeris na conspiracy theorist daw siya. Sarap appearance sa mukha nun eh. Dati pa raw ginagamit ang AI. Ay, okay. May mga sample footage. Alam mo yung mga sample footage? Mga reuse animation ng Disney. Tol, tawag doon reuse. Maniwala ka sa amin, animator kami. Tangina ka. Yung ba yung mga nire-reuse yung mga celluloid? Oo. Mga celluloid. AI, anong AI doon? AI, dati na raw ginagamit ang AI. Yun yung conspiracy niya. Anong artificial intelligence doon? Sige nga. Ang sarap niya hawakan sa batok, tapos pagsasapak-sapakin. Gagong. Tigil mo na yan, pre. Tangina, hindi lang kulang sa research, ignorante pa eh. May ubo sa utak yan. Bugok. Tanga. Pero eto pala, no? Nag-exist pa kaya yung mga phone sex operators? May AI chat na eh. Di ba parang nawala na rin sila eh. Kasi naalala ko nung 90s talaga. Uso yun, ano? Usong-uso kasi may nagkikater dun sa loneliness nung guy. Tapos i-stroke yung ego mo through the phone. Parang ASMR nga yun eh. Yun yung ASMR nung 90s. Kailan ba nagsimula yun? 90s talaga o 80s din? Late 80s yata. Early 80s pa yata meron ng ganun. Or 70s pa? Hindi tayo sure sa decade kung kailan nagsimula yung phone sex operators ha. Pero parang kasabay ng yan. Kasabay ng Playboy magazine yan. Yun nga. Medyo, siguro may katagalan na rin talaga yun. Nakakita sila ng way para kumita. Yes. Yun nga. Pero pag nag-exist ngayon yung phone sex operators, yung legit na tao hindi mo malalaman kung totoong tao ba yung kausap mo o AI na eh. Diba? Pero either way, makakatulong naman siguro yon sa mga lonely guys pero not in the long girls. run. Not in the long run. Tingin ko mas maraming humahanap ng sexual gratification online pagdating sa lalaki. Hindi natin sure. Sa babae, hindi ako sure eh. Hindi kasi lalaki tayo. Hindi natin sure sa side ng iba. Yun nga. Wala pa akong nabalita ang ganun na parang babae na humahanap ng sexual favors online. Hindi ko alam. Pero tingin ko meron. Pero tingin ko mas mataas yung percentage. Yung percentage ng lalaki. Oo. Understood. Tayo na, mga phone sex operators. Siguro wala nang trabaho yung mga... matagal nang wala. Siguro... Hindi, may BPO naman. Baka lumipat sila ron. Pwede. Oo. Mga sex chatters. Sipin mo dati kang phone sex operators, call center agent. Hindi yun nga, di ba? Dati may nakwento ko. Good morning. Yung mga sex chatters. How can I stroke you? I mean, how can I help you? Are you lonesome tonight? I mean, what's your data? Tangina. And may tolerance ka ba sa ganun?
So, bawa ikaw, kung gagamit ka ng phone sex operation ngayon for your own good. Di ko alam, di ko pa kasi na-try eh. Hindi na-imagine ko pag ginamit ko, parang hindi ako magiging masaya dun. Oo. Kasi alam mong pilit eh. Kasi hindi genuine eh. Oo. Tsaka ayoko nang ini-stroke lang yung ego ko. Gusto ko talagang sinasabi mo sa akin. Maganda face-to-face. Oo nga eh. Parang you're getting away with murder eh. Sa ginagawa mong yun. Na-stroke ko yung ego mo now. Pay me. And you'll never see my face. Next client. Hindi kasi diba gusto mo mo lalaki pala yun. Magaling lang mag-boses babae, diba? Baka nga ba din yun eh. Diba? Okay lang. Yun nga. Pero kasi pag ganyan, no. Parang sa phone sex operators, gugustuhin mo rin makita na yung mukha nila kasi parang okay, gusto mo yung boses nila. Tapos na-imagine mo yung itsura nila, gusto mo ma-confirm. Di may iba peke eh. Tingin ko lang na... Oo. Anyways. Nangyari ba dito yun? Yung sa phone sex operation? Hindi ko alam. Kasi di talaga na ano yun. Hindi ko talaga na ano dito kung may phone sex operator sa Pilipinas. Dati, no? Di ko lang alam. Ayun ako. Ito, naniniwala ka ba pre na ano, kapag tumagal-tagal na yung phones, yung technology, it will just destroy us. Oo. I mean, as long as hindi ginagamit na maayos, hindi ginagamit smart. Okay. Parang, tingin ko sa technology, no, basically, they're trying to get away with something eh. Anything na inaabuso, hindi maayos. Parang getting away. Ang outcome. Di ba nga, may sinabi dun sa Ex Machina na movie. Ito, baka mag-butcher ko na naman yung line. Hindi, na-acknowledge ko na bubutcher ko yung mga nasasabi ko. Hindi ko intention yun, by the way. Ex Machina. Actually, panoorin yun, napakaganda nun. Ex Machina. Ex Machina. And then, sabi kasi dun sa isang line, ito na lang di ko i-quote, no? Ang sabi kasi, one day daw, yung mga AI, titingnan daw yung mga, mga fossils ng tao. Tapos, sasabihin nila, ito pala yung nakaraan natin. Ganun. Parang ano yun eh. Parang yung, alam mo yung movie ni sino ba yung bida yung sa The Sixth Sense? Bruce Willis? Isa, yung bata. Haley Joel Osment? AI yung title, AI. Ay, gagi, Artificial Intelligence. Hindi ko napanood yun eh. Di ba ang ending, siya na lang yung nabuhay, tapos thousands of years yung mga alien na nakatira sa Earth. Yun na nga. Gagi, Ewan ko, pero... So mare-replace tayo ng AI. I guess. Pero million of years pa yun. Hindi, matagal pa talaga. Pero medyo scary lang na sila yung papalit sa atin. Reincarnated as as a girl. Tingin mo ba kapag di ba marami kasi nagsasabi na baka dapat ma-replace na yung humanity kasi sobrang dami ng kasamaan. Ganyan. Paano kung ni-replace tayo ng AI tapos sila pala yung better beings? Kasi sila yung tinama ng tao. Alam mo yun? Well, ngayon ko lang naisip yun eh. Well, masasabi ko lang is, holy shit. It means we did a pretty bad job as human beings. Ay, nako. Tayo ng usapan. Naging dark eh, no? Ay, nako. Parang nga talaga tayong mga yung mga nasa streets, may hawak na cardboard. AI is evil. We've been telling you long time ago. Ewan ko, parang I think we're cooked from this point. We're fucked. We're so fucked up. I guess. Ay, nako. May mga serial killer ba dito sa Pilipinas? Serial killer? May mga... Di ba si Waway? Tama ba? Si Waway. Di ba? Parang siya lang. Si Waway lang, yung cop killer. Yun, cop killer. Kapag nakita siya ng polis, naglalaway siya. Kasi gigil siyang patayin. Naglalaway siya. Kaya Waway tawag sa kanya. Laway. Kasi naglalaway siya. Kala ko pag nakita siya ng pulis, yummy. Hindi, naglalaway siya. Naaaraw siya dun sa thoughts na papatayin ko to. Ganon. Yun yung mga sabi. So, totoo pala nag-exist nga siya. Meron dati, di ba? Si Garcia ba yun? Tapos peke pala. Sino? Yung high school ka pa ata, college na. Yung may serial killer daw nagagala sa Antipolo.
na umabot sa Marikina. Oo. Si Garcia yung apelido nun eh. Yung basta may kamukha siyang newscaster. Kamukha ni Julius Babaw. Yun. Nakakatawa, tapos hindi naman pala. Fake, lang pala yun? Pumuga sa probinsya kasi may kaso na murder. Yun. Tangina, interesting din yun. Ay, gagi, naalala ko na, mayroon palang serial killer na dati pa sa Pilipinas. Si Malyari. Si Malyari. Father Malyari. Kauna-unahang priest na serial killer. Ang kulit sa Pilipinas, kauna-unahang serial killer, tapos priest pa. Diba? See the irony there. Diba? See the irony there. Sorry, di badass, ang creepy. Despite, regardless of your occupation, no? Kung meron ka talagang urge to kill, kahit meron kang, kumbaga, sinaserve mo yung Diyos. Kung meron ka talagang passion sa blood. If you can kill someone without remorse, papunta ka na sa road na yun. Hindi ko magets yung gano'n. Ba't may mga bloodthirsty na tao? Hindi ko. Di ba? Parang, di ba lang naisip yun? Puta, ang hassle nun. Papatay ka, kakalat yung dugo. Tatapon mo kung saan. Di ba? Parang, fix nila yun eh. Hindi natin alam. Pero ang daming mga tanga din na serial killer. Si BTK. Si Bind Torture Kill. Si Dennis Rader. Bobo ang puta. Hindi kasi may ginawa siya, di ba? Dati, may mga incident na ganito eh. Yung meron siya pinatay sa isang lugar tapos iniwan niya yung tamod niya dun sa crime scene. Just nag-iwan siya ng serial box na may mga data ng victim. Pang-asar niya sa mga police na, ito yung pinatay ko. Tapos siguro one time na-realize siya, kung kailangan ko innovate. Tinanong niya yung police kung pag kinontak ko ba kayo through floppy disk, hindi ako matitrace. Don't lie. Sabi pa niya, don't lie. Putang sabi ng police, di ka namin matitrace. Ginawa niya, nag-send siya ng floppy disk. Bobo. Tangina na-trace kung saan siya nakatira. Boom. Tanga. Hindi, nung time na yun kasi diba, parang wala pa naman talaga masyadong techie. Nung time na nahuli siya. Pero of all people na tatanungin mo kung paano ka makatakas, dun pa sa gusto kang mahuli. Diba? Kapag ba ginawa ko to, mahuhuli niyo ba ako? Tapos tatanungin mo sa police, sasabihin sa'yo, hindi ka namin mahuhuli niyan. Go lang. Tapos tapos nung in-interrogate na siya, sabi niya dun sa police, dun sa certain gap na tinanungan niya, ba't ka nagsinungaling sa akin? Gusto ko mahuli, sabi sa kanya nung basic. Bobo. Tsaka siguro hindi natakot yung police sa kanya kasi tanga. Tanga naman ang killer na to. Nahuli na eh. Nahuli na kita. Ba't tatakot sa'yo? Tangin na, tatanungin mo pa talaga yung huhuli sa'yo. Nakakatawa yung pagkahuli sa kanya pero yung mga victim niya nakakaawa. Alam mo, ang weirdo nga niya kasi transvestite din siya. Nagsusuot siya ng maskara tapos yung sinasakal niya yung sarili niya para may pleasure. Tsaka parang naaaraw siya sa sarili niya kasi iba yung persona. Iba ganun yung nga, bihis niya. Ganun. Doon ako natatanga yung mga transvestite na killers. Yung nagsusuot ng damit pambabae. Masyado ng absurdo yun. Hindi yun nga. Nakatakot na i-explore. Yes. May isang ganun. Ito naman, hindi naman siya transvestite siguro. Pero na-arouse, yung serial killer na to, si Jerry Brudos, na-arouse siya kapag nagsusuot siya ng sapatos ng babae. Stilettos. Meron siyang collection ng mga sapatos ng babae na alam ko pinatay niya. Nagaling sa mga biktima niya. I might be wrong about that, Ayun. Pero parang ganun, tapos sinusuot niya, tapos bata pa lang siya, meron siyang foot fetish. Ganun. Ang creepy, no? Ba't kaya, Anong meron sa paa? Ang baha-baha. Hindi ko nga gets yung foot fetish eh. Ang dami na-araw sa paa. Hindi ko nga gets si Quentin Tarantino. Ang hilig niya sa mga feet shot, no? Mga foot shots. Mga foot dami, shots. puta. Meron nga isang scene si Tarantino sa From Dusk Till Dawn. Yung paa ni Salma Hayek. Sinubo niyo, Tapos ang kwento na naghahanap sila ng actor ay yung mga extra na willing wag ganun. Tapos pininisent niya yung sarili niya. Ang mo, Quentin. Ang kwento ng trip mo. ang kwento pa nga, siya daw nagsulat ng script. Siya daw nagsulat. Tapos inayo niya sa sarili niya. Weirdo rin ang gago. Bagay ka, sa haba ng baba, kasya isang pa eh. joke lang. Tangin mo, Quentin. Creepy mo gago. I love. Pero fan kami, we're a fan. I love his works. Yun lang. Ayun ako. Parang, isipin mo, he got away with a lot of stuff din no?
Sa mga kasi siya yung isa sa mga directors na nailagay niya yung kumbaga freak niya. Yung freak niya on screen sa mga project niya. Tsaka yung mga interviews niya, iconic yung kay si Rosie O'Donnell ba yung kausap niya nun? Because it's so much fun! Iba yun. Si Jan ba yun? Si Jan, Kasi tinatanong siya, ba't kailangan ng excessive gore sa movie mo? Kasi it's so much fun, Jan! Get it? Hindi ako. Oo nga naman, tama siya. Wala naman akong... Art niya yun eh. Yun nga kasi I have nothing against violence sa any form of art. Kasi nangyayari yun eh. Oo. Diba? Tangyan nang yan. May ano ka ba pre? May tolerance ka ba sa violence or gore? Sa movies? Oo. Ako kaya ko na. Di na ako nandidiri. May naalala ko movie na hindi ko kinaya. Yung ano ba to? Ano? Tomahawk ba yun? Ay, Bone Tomahawk? Bone Tomahawk. Yung kinakat nila sa gitna? Oo. Yung tinaga sa gitna? Hindi siya kita, pero yung sound, alam mo yung may pinupunit na laman na buto. Oo, nagka-crunch. Ko nun kinilabutan talaga. Nag-shiver ka. Parang. Ano rin ako, doon nag-cringe lang ako. Yun lang, ganun na lang. Hindi na ako natatakot, pero nag-cringe ako. May mga sobrang gore na nakakatawa na. Alin yun? Human Centipede. Bobo naman yung mga movie na yun. Ang stupid. Sobrang bobo nun, lalo na yung Human Centipede 3. Hindi ko pinanood. Pero ang bobo na yung buong prison. Masyado na siyang absurd. Absurdo. Kahit yung maganda rin Terrifier. OA naman yun. Pero hindi siya nakakatakot. Annoying yung clown. Oo nga Hindi ako tatakot siya. Nainis ako sa'yo. Si Art the Clown. Wala, tingin ko lang yun. Gore for the sake of gore. Hindi nyo sabi nila Parang hindi ko na pinanood. Bahala kayo dyan. Tapos ano pa ba to? Nagsimula siguro yung tolerance ko nung napanood ko yung mga Saw na movie. Yung Saw franchise. Natapos ko lahat Tapos parang namanhid na ako. Ay, alam mo saan ako na sa gore? Starship Troopers. Yung bata pa ako nun talagang hindi ko nakalimutan yung tinusok siya sa ulo. Sinipsip yung brain niya. So bata pa ako. Hello, pwede pala yun. Ganun talaga si Paul Verhoeven Isashock ka niya. Wow. Wala na. Nasanay na. Dati nung college, may pinanood kami dun sa lounge namin sa school. Yung Imprint. Yung movie na Imprint. Yung may scene na tinusok yung nakarayom yung kuko niya. Grabe yun. Japanese talaga pagdating sa gore. Ang lala. Creative na kupal. Nanghihina kami lahat. Puta naman, hid yung mga kamay namin. Parang, torture movie. Torture porn yun. Torture porn. Makikita mo pa yung shot dun yung, di ba, tinutusok yung daliri ng prostitute. Tapos makikita mo yung dugo namumuuna dun sa kuko. Tangina nang hina kami. Ang malala pa nun, pati yung gilagid, tinusok niya rin. Ng karayom. Di kasi diba doon sa story, pinagbintangan siyang nagnakaw. Pinagbintangan siya kasi siya yung kinaiinggitan na host. Siya yung pinakamagandang gay siya. Nag-gay siya. Siya yung pinakamagandang prostitute. May naiinggit. Frame siya sa something na hindi niya ginawa. Tapos lahat nagboto. Hindi, ikaw gumawa nun, dapat sa'yo mamatay. Ayun. Tangina yung sa gilagid, tinusok din nung karayom. Japanese, gumawa ng movie. Tangina nang hina talaga ako. Mga Asian talaga. Kahit yung recently in The Sadness. Yung sa Taiwan naman yun. What? Yun ba yung yung tinira sa mata? Sa mata. Gamit yung edits. Tangina nun. Yung ending ang depressing yun. Kasi parang hopeless lagi. Hindi ko napapanoorin to ever. Imagine watching a horror movie na happy ending. Diba? Parang ang weird Parang weird. So, parang anong next? Hindi kaya masyadong negative na yung next dito. Ganun. We'll never know. Brutal talaga. Puta, parang natotolerate ko pa Pero may time na parang, medyo creepy na, medyo dreadful na. May yung recent na napanood yung The Substance. Yung body horror. Yung ending na entertain ako habang pinapanood yun siya, comedy. Sukaan mo lahat. Para sa akin, dark comedy yun. Dark comedy siya. Yung The Substance. Hindi siya horror parang nga siyang parang pwede siyang episode sa Black Mirror. Pwede. Baka sila rin yun. Hindi naman. Pero yun nga, yung nga pinag-uusapan natin kanina, yung creepy AI. Black Mirror talaga yung nagpamulat sa atin dun Parang, pina-fucked up na tayo ng technology, guys. Parang eye-opening series. Ay, nako.
Taga lang. Ito ba? Well, pinag-uusapan natin violence eh. Tsaka yung tolerance natin sa violence. Sis, kakatapos na ng Halloween. Sa gore. Oo nga no. So, for the sake of Halloween na lang ito, isipin nyo, guys. Kahapon pala Halloween pa. All Souls Day. Yun. And ito, nakakapanood ka ba nung Power Slap? Ay, yung mga malalaking tao na nagsasampalan? Oo. Grabe yun. Gago, nakakapanghina yun. Mas nakakatakot sa boxing yun. Actually, pwede ka mamatay dun eh. Pero may namamatay sa boxing don't get me wrong. Pero mas prone to death yung mga ganun eh. Yung Power Slap? Oo, kasi basta anything na tatama sa ulo mo. Kasi mukha mo lang talaga tatamaan. Sa boxing kasi pwede mo i-target yung katawan. MMA, pwede mo target yung katawan. Yung Power Slap, ulo lang talaga eh. Yun nga eh. Ang goal mapatumba. Oo. Tangina, kasi ang malupit pa nun, meron silang full swing. Yung dalawang ako. Kasasampaling ka. Na-imagine ko nga puta kung ako yan, nandyan sa Power Slap, patay na ako. Baka, hinintay ko nga doon mangyari yung pagkasampal, biglang magtutwist yung neck. May ganang tendency. Magwa 180 yung ulo mo. Meron doon yung sumali, parang tanggal na yung mata niya, magana yung mukha niya. Gago. Tapos siya pa yung nanalo. Parang, disfigured talaga eh. Pag nakakalungkot doon kapag nanaknout sila. Tsaka may pwedeng tama sa utak mo yun later on. Mayroong side effect yun, panigurado. Long-term side effect. May long-term side effect yun for sure. Imposibleng wala kasi ulo lagi yung target eh. Minsan nga nasasampal sila sa tenga sa likod minsan sa likod ng tenga. Minsan sa tenga. Makikita mo nagdudugo pa yung tenga. Di ba meron silang yung earplugs? Para daw hindi mag-bust yung eardrum mo. Pero sampal pa yun. Gagi, akala ko nga. Nakatakot kaya, pag nakakanood ako nun. Noong una, sabi ko, sampalan lang ang puta, wala lang yan. Pero na-realize ko, oh my God, matindi pa to sa suntok. Ilang rounds pala. Yun hindi ko alam eh, yung kung ilang rounds hindi yung rules, pero, grabe. Pero, hindi ako sure pero probably hanggang kaya mo pa, baka tuloy-tuloy lang. Ilang rounds ba yung kaya ng mukha mo, di ba? Di ba? Utang ina nun, min. Nakakagago yun. Meron pa yung nakakatakot pag bumagsak eh. Kala mo patay na eh. Oo. Kasi nawalan na ng malay eh. Magiging unconscious ka bigla dahil sa sampal. Kaya mad respect sa mga sumasali dun. Paano yung nagagawa yan? Tanga na pag yung kasali dun parang Viking. Fuck. Hindi, ang nakakatakot ng mga sumasali dun. Yung mga morbidly obese na Meron din. Laman. Meron din, oo. Yung alam mo yung mga powerlifter talaga. Oo. Di ba kapag sampal, ang papatamain mo yung bottom ng hand? Ito. Yung sa may wrist banda. Dito, sa baba. Okay. Sakit nun, Kaya di ba tinatansya nila minsan? Doon nga natatakot kapag, eto na. Unexpected ba yun? Sa dalawa po. Kaya nga may tagasalo, di ba? Kapag pagbabagsak na yung opponent. Ang nakakatakot yung sport na yun. Parang death-defying sport. Tangina, hinihintay ko na nga lang may dun eh. May mambalita ang na-hospital, namatay. Na-comatose. Na-comatose. Ay, nako. Stupid. Ewan ko lang kung tawag ba dun evolution na rin ng sport? Kasi under UFC rin yun eh. Talaga? Kay Dana White din yun eh. Talaga? Putang ina ni Dana White. Ang daming alaman. Nung ni-research ko yun, under kay Dana White to. UFC. Ang lupit. Siguro gagawa siya ng ground rules na applicable sa slap. Pero iba yun sa MMA. Kasi isang move lang naman yan slap eh. Imagine mo, pag may napatay ka dahil doon, tapos in-interrogate ka ng polis, anong nangyari? Bakit mo siya napatay? Tapos, sinampal ko. Yun na yun, di ba? Puta. Nakakapanood ka ba ng mga interrogation videos? Sa mga kriminal? Hindi. Ay, meron akong yung nag-fake laugh na feeling joker siya. Tapos, ginawa niya talaga yung krimen. Okay. Meron kasing channel sa YouTube yung JCS. Di ko alam. Yung Jim Can't Swim. Ang basically, kino-cover nila dun yung mga interrogation videos. Tapos nagnanarrate on top. Parang, yung parang... ipopost niya sa moment na to. Tapos ikikritik niya yung nangyari. Tapos makikita mo, unti-unting nagdi-disintegrate yung kriminal. Yung parang bini-breakdown niya. Bini-breakdown niya. Parang basically psychology. Sa part na to, kinuulol siya ng polis. Parang ganun. Yung boses niya, parang AI, pero totoong tao talaga. In this part of the video, parang ganun siya magsalita. You can see the victims getting disintegrated by this man. Parang ganun siya magsalita. By this man from Arkansas, Alabama.
In this moment of the video, the detective will show you. Parang ano siya, parang AI siya magsalita pero not really. Ganun. Tapos makikita mo dun yung may isang criminal na ganito si Stephen McDaniel, parang gago. The whole interrogation, nakatingin siya sa right side niya the whole time. Hindi siya tumitingin sa interrogator. Hindi, tumitingin siya sa interrogator tapos hindi niya inaalis yung mata niya dun sa interrogator. Ganito lang, Tapos ang tagal, parang mahigit 1 oras na ganun pa rin. And then, napatunayan nga na siya pala talaga yung killer nung sa huli na kasi ang style ng mga detectives, talagang ipupush nila yung limit. Hindi, pinatay mo yun, di ba? Hindi ka nila i-coerce. Hindi ako. Pero i-bring up nila yung facts tapos unti-unti ka nang magko-collapse na. Nga, ako na yung gumawa. Yung para, hindi, nung time na discover naman yung bangkay, may damit mo may DNA mo Mga ganun. Mga ganun. Ang interesting din Yun nga lang, baka mabore yung karamihan sa viewers doon kasi puro interrogation clips lang. Or tapos if you're into that kind of content, go. Ako napagtsatsagaan ko yun. Hindi kasi ikaw interested ka doon sa kung paano magka-crumble down yung yung suspect. Natawa nga ako sa mga interrogation dito sa yung mga napapanood ko dati sa TV. Tangina na parang lang Umamin ka na ikaw yung pumatay. Puro ganun lang samantalang walang method. Walang procedure. Walang procedure. Walang detective stuff going on. Pero baka sabihin sa'yo, pareglo ka na lang. Tapos, ayun nga, paareglo. Puro ganun. Ay, nako. Tanga-tanga. Walang kakwenta-kwenta. Diyos ko. Anyway, kilala mo ba si si Ryan's Toy Review? Siya yung biggest YouTuber, di ba? Na bata. Siya yung pinakamaraming kinita. Parang ganun. Alam mo, dahil sa kanya, narealize ko kung gaano tayo ka-clown. Parang pumapasok tayo ng tama sa work natin tapos yung bata kumikita ng malaki. Pero yung magulang niya ang kumikita talaga. Pero wala siyang childhood Yun yung lamang natin sa kanya. Oo. Parang si Michael Jackson. Ninakaw na sa kanya yung childhood niya. Ang ironic ngayon, pang kids yung content niya pero wala siyang childhood. Oo nga, Sipin mo na lang, kinokontrol na siya ng magulang niya to do content because of the money. I feel sad for him. Sa totoo lang. Kamusta na ba yung batang yun? Yun yung magandang tanong sa kanya. Kamusta ka kaya? Okay ka lang ba? Wala nang balita dun marami kang pera, nabibili mo yung gusto mo. That's good for you. Napro-provide mo yung sa family mo yung tama. Kumusta ka? Ayoko lang kasi dun yung ginagawa nilang cash cow yung bata. Tsaka binatilyo na siya, ano ba? Nakita mo ba tsura niya ngayon? Hindi. Yun nga. Bigla ko lang siya naalala actually. Bigla ko lang talaga naalala. Tsura niya ngayon, hindi na fit sa content niya. Hey guys, I'm having this kind of test. Binatilyo na. May appeal pa ba yun? Mukhang 16 years old na ata. Diba? Sabi mo lang taon na siya ngayon. May appeal pa ba yun? Diba? Wala na. Parang pilit na lang. Kasi nga cash grab. Siguro grateful naman siya sa mga natamo niya. Oo naman, siguro. Pero probably behind the scenes broken yun. Hindi natin alam. Siya nga daw yung siya daw yung Macaulay Culkin ng ng mga Gen Z. Okay. Di ba meron tayong Macaulay Culkin tsaka Aaron Carter? Naalala ko si Aaron Carter. Oo nga, Sad na nangyari. Alam mo dati, sinasabi nila yung mga boy bands daw nung 90s, no? Nabanggit mo kasi si Aaron Carter, Hindi siya solo artist Actually, talaga sila? Basically, cash cow sila ng mga studio. Particularly yung NSYNC. Pro sila sa abuse ang galing nga nila, di ba? Pinapractice nila yung magsasasayaw sila habang kumakanta. Nakapagod yun. Nang hindi hinihingal. Tapos yung cut nila, parang tagang-taga Tinaga lang talaga ng tinaga hanggang sa, ito lang kikitain nyo, $40,000. Malaki pa rin yun, pero hindi siya yung dapat makuha nila. Ba't mo ba ako sinasabayan pag nagsasalita ako? Kasi, yun. Napanood ko kasi yung trailer ng docu about Aaron Carter. Naawa ko sa kanya. Kay Aaron Carter mismo. Yan nga, candy. Si Ryan Toy Reviews. Later on yan, makikita mo broken tin. Puro tattoo. Sana lang. Sana hindi siya mapunta sa ganun. Makikita mo, puro na rin siya tats. Tapos makikita mo, nagwawala. May nasagasaan na gamit ang kanyang McLaren. Mga ganun Alam mo, yun nga yung nakakatangin, yung mga self-destruction stories. Yung mga tawag ko sa kanila, mga mahihirap na mayaman.
Mahirap in a sense. Mahirap kasi walang kaibigan, walang maayos na relationship, walang tamang gabay ng magulang. Mahirap sa ganun. Tapos mayaman kasi mapera. Ayun nga. Sana di siya umabot sa ganun. Kasi feeling ko pag pa-20 na siya, dun siya magse-self-destruct eh. Pwede, kasi dun, pag magde-develop na yung utak mo nun, marirealize mo na eh. Di ba? Parang mag-sink in na sa'yo, oh my God. A lot of stuff has been robbed from me. A lot of things got taken away from me. Deep. Deep. Alam mo, hindi ko sinasadyang maging horrific tong episode. Maging horror-like. Well, since kahapon. Agad talaga. Since kahapon, Halloween naman. Probably we should end it here. And let's end it at that. Anything else? Nothing. I'm good. Sure ka? Kakat ko na to. Hindi, Frank, ito nga, settle nga natin to. Bakit ba pag nagsasalita ako, minsan sinasabayan mo ako? Wala ka bang respeto sa akin? Tangina, yan ka na naman. Sa episode ka pa. Ano, gusto mo pa patuloy ito? Oo naman. Ang daming problema sa akin. Sorry na. Di ko maipigilan. Joke lang. Tanginang yan. Yun nga, that's it for today. Thank you everybody for listening. We'll be back and see you. Bye-bye.